hinango natin yan doon sa babasahin natin. Text. Check po natin yung mga Bible natin. Kung dala niyo po yung mga Bible nyo, at sana dinadala niyo yung Bible nyo, huwag yung hindi iwan sa bahay nyo. Ano? Kasi dapat dinadala niyo yan sa mga church services. Kaya kayo may Bible. Ano? Luke chapter 10, at babasahin natin yung verse 38 hanggang verse 42. Tumayo tayong lahat, bilang pagpipiligalan natin sa salita ng Diyos. Papaalala ko po ulit, no? Yung mga Bible nyo, dadalhin nyo pag service. Amen? Kasi kaya kayo ng Bible, kaya kayo bumili ng Bible para dalhin natin pag service po natin. Kasi wala namang service sa bahay nyo, no? Sa church and service. So, basahin natin yung Luke chapter 10, verse 38 hanggang verse 42. Babasahin ko po yung verse 38, tapos kayo po sa verse 39, magsalit-salitan po tayo, tapos sabay-sabay po tayo sa verse 42. Sa verse 38 po, now it came to pass as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which was the son of Jesus, and her name was Verse 14. But Martha was cumbered. Ibig sabihin masyado siyang abala. Okay? About much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her to therefore that she help me. There you go. Verse 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. So, yan po yung, nandiyan po galing yung title natin. Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Sabay-sabay natin basahin yung verse 42. Ready? Begin. But one thing is needful, and Mary hath chosen a good part, which shall not be taken away from her. Pray po tayo. Panginoon, bless niyo po ang pag-aaral namin ng inyong salita sa pagkakaroon ng dumadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ako na po tayo. Tandaan niyo po yung message, no? Pagkatapos po, kaya kung pinatatandaan sa inyo, ay i-chat nyo mamayang gabi yung mga miyembro mula. At sabihin nyo ay sayang you miss out of your life. Amen? Kasi ang pag-uusapan po natin ay medyo malalim pero mas maunawaan natin kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na ipaliwanag po sa inyo. Kaya yung title ng message po natin ay Martha, Martha. Meron pa akong nilagay na introduction dyan. Salamat naman si Steven ay pwedeng kapalit po ni Kaylon. Si Kaylon po ay kinuhang varsity ng St. Joseph. At tungkol sa rin po na mag-practice sila. Kaya hindi natin kasama si Kaylon. Sa introduction po, makikita natin, sabi niya dyan, the heart that is only half conquered, ipapaliwanag ko po mamaya sa Tagalog. The heart that is only half conquered by Christ's peace will be easily tossed about when assaulted with the cares of this world. Sana kita yan, okay? Kung ipapaliwanag natin yan, ang puso daw po na para bang hindi talaga conquered ng Diyos. Yung bang half-hearted ka. Hindi mo talaga binibigay yung buong puso mo sa Panginoon. Sabi niya, the heart that is only half conquered by Christ's peace will be easily tossed about. Ibig sabihin niya, pag ang puso mo talaga ay hindi talaga nasa Diyos o nasa Panginoon, madali kang parang hanginin o kaya ay madali kang maakay. Kumbaga sa kawayan, pag umihip yung hangin, sa kanan, punta ka ng kanan, pag umihip sa kaliwa, pupunta ka ng kaliwa. Ibig sabihin, yung pusong madaling mailihis doon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, kapag ito po ay inatake ng mga gawain sa mundo ito. Gusto ko pong i-take natin itong
personal at seriously. Hindi po natin may tatanggi, araw-araw marami tayong activities. Students, meron kayong activities. Pero bilang anak po ng Diyos, kahit po kayo nagtatrabaho, kailangan po talagang i-capture po ng Diyos yung buong puso po natin. At sa inyo na mga nandito, salamat po. Amen? Galing kayo sa trabaho, galing kayo sa eskwelahan, yung ginawa niyong desisyon para po pumunta dito, ay mamaya makikita natin na malaki palang blessing po ito. Si Martha po, mga kapatid, masyado siyang naging busy sa trabaho. Okay? Gusto pong mag-ingat sa presentation, hindi po sinasabi ng Diyos na huwag tayong magtrabaho at huwag tayong kumilos. Okay? Kailangan natin kumilos. Pero may importante po na gusto ipakita ang Panginoon sa atin. Si Mary po, mga kapatid, ay pagod, weary, burden servant, tapos nung malapit na siyang ma-worn out sa kanyang trabaho, yung duty niya, mga kapatid, sa pagtatrabaho, naging pabigat na sa kanya. Sabi nga po, there is wholesome food for thought here for every servant of Christ. Meron daw tayong matututunan po sa aral na ito, malaking aral bilang isang Kristyano. Gusto kong palalahanan tayo, nilikha po ng Diyos ang tao para unahin ng Diyos. Yun ang totoong pagkalikha sa atin. We are created to glorify Him. Pero yung kasalanan po, inilayo niya tayo sa katotohanan na yun. Inilayo niya tayo. Dahil sa kasalanan, ayaw nang i-prioritize ng tao ang Diyos. Pero salamat po, minsan isang araw, naging Christian tayo. Amen? Naintindihan natin, tinanggapan natin si Kristo bilang tagapagligtas natin, sinampalatayanan natin siya sa buhay natin, at ngayon po naging anak na tayo ng Diyos. Okay? At sa mga bisita namin, mga batang bisita namin, nais ko mamaya, ang panalangin ko, mamayang hapon, mamaya bago tayo matapos, sana'y gumawa kayo ng desisyon na tanggapin nyo at sampalatayanan nyo si Kristo bilang tagapagligtas nyo. Kasi yun talaga ang design ng Diyos sa atin. Pero the same pa rin po, ang paraan po ni Satan para ilayo tayo sa Diyos, tayo mga mananampalataya, tayong Christians na. Okay? The same pa rin yung paraan niya, yung sobrang busy sa trabaho natin, ang siyang maglalayo sa atin, sa Diyos. So number one po, na gusto kong makita natin, si Martha po, number one, si Martha received Jesus. Okay? Martha received Him into her house. Ito po, okay, bilang panganay, kasi po yung panganay siya ang panganay, kaugalian po na ang nagdidesisyon po ng pagtanggap ng bisita sa mga kulturang ito ay yung panganay. Okay? Kaya nga po sabi, being perhaps the oldest in the home, the right of receiving guests into the house would be hers. Kaya si Martha po, mga kapatid, ang may desisyon para papasukin po si Kristo sa loob ng kanilang tahanan. So Martha received Him into her house. At gusto kong makita niyo, mga kapatid, her receiving the Lord was the proof of her faith in Him. Yung pong pag-welcome po ni Martha kay Jesus Christ sa kanyang tahanan ay nagpapakita po na meron siyang pananampalataya kay Kristo, Jesus. Amen? Sila po ay mananampalataya ng pareho. Si Martha po at saka si Mary po dito ay pareho silang mananampalataya. Kaya nilagay ko po dyan, sabi niya, it is vain and presumptuous. Yung pong presumptuous ay mapangahas. Okay? Sabi niya, it is vain and presumptuous for us to talk about our faith in Christ if we have not actually received Him into the house of our heart. Amen? Pero marami tayong tao, mga kamag-anak, mga kaibigan na sinasabi, pastor, naniniwala din naman po ako .
Naniniwala din ako kay Jesus, pero hindi pa naman nila tinatanggap talaga si Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Tama? Kaya si Martha po, obviously, ay mananampalataya. Tingnan niyo po sa John chapter 1 verse 12. Okay? Sinulat ko po dyan. Nilagay ko po dyan. Sa John chapter 1 verse 12, ang sabi niya po dyan, but as many as one received Him, to them gave He power to become what? The sons of God, even to them that believe on His name. Kaya tayo pala, pag tatanggapin mo si Kristo sa iyong puso at sasampalatayanan mo siya sa iyong buhay, ay bibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sinabi ko sa ating mga batang bisita kanila, lalo na itong si, tingnan mo natin yung pangalan niya, anong ba palayaw mo? Si Jolex. Jolex ba palayaw mo? Si Jolex, okay? Magandang malaman ng magulang mo, Jolex. Kwento mo sa kanila pag umuwi ka ba tuwing weekend. Hindi, mag-work ka. Nakatira ka sa kanila. Good. Makakapunta ka lagi sa church. Ano? Pero pag nauwi ka, sabihin mo, tay, nay, ma, pa. Parang inchik, ano? Tay, nay, ma, pa. Parang inchik. Sabihin mo, may pinupuntahan akong church. At yung church na pinupuntahan ko, itinuturo na si Kristo ay tagapagligtas. Magiging payapa yung magulang mo. Sana anak, lagi ka dito sa church. Kaya Raymond, may responsibility ka. Lagi mong i-remind si Jolex ate sa church. Pero din si Glenier, yung bisita niya, si JV, dapat mong dadalhin sa church. Kasi kaya ako nasasabi ito, kasi tatay ako. Alam ko ang mga anak ko ngayon nasa church. Naglilingkod sila. At pinakamagandang alam ng magulang ng anak nila ay nasa church. Amen? Pero magandang mangyari sa buhay ko, Jolex at saka JV ngayong gabi, ay huwag kayong uuwi na hindi nyo tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi sabi ng binasa natin, but as many ang sino man sa kanya'y tumanggap, to them gave Him power to become what? The sons of God. Pag tinanggap mo sa Yesu Kristo, ikaw ay bibigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos, even to them, yung mga nanampalataya sa kanyang pangalan. Amen? So obviously po, balik po tayo sa lesson natin, si Martha ay mananampalataya. She received the Lord Jesus Christ and her house. Number 2 po, okay? Si Mary naman po, na kanyang nakababatang kapatid, samantalang si Martha po ay busy sa trabaho, Mary sat at His feet. So, ang audience po, dahil nasa bahay tayo, halimbawa, ang nakatira sa bahay si Resi at saka si Ferry. Si Resi, sabi niya sa kapatid niya, busy-busy ang papasukin mo ang Panginoon, magtatrabaho ako, pakakainin natin ang Panginoon. Si Terian naman, busy-busy po si Resi sa kusina, pero si Terian nandun literally sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Don't miss that. Amen? So mayroon pong kapatid si Martha. Okay? She had a sister called Mary which also sat at Jesus' feet and heard His word. So, ang pagkakaiba po, mga kapatid, si Martha, busy sa trabaho, at huwag niyo nakalimutan, yung ginagawa po ni Martha, hindi masama. Kasi yung piniprepare po niya ay para sa Panginoon. Si Mary naman po, ay nakaupo sa paanan ng Panginoon. Parang kayo ngayon, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Amen? The faith that received Christ, nilagay ko yata dyan, the faith, yung pananampalataya, the faith, kasi lagi ko pong sinasabi sa soul winning at sa Bible study, pwede mong naniniwala ka na si Kristo ay anak ng Diyos at tagapagligtas. Pero iba po yung naniniwala sa sumasampalataya.
Amen? Kasi lahat ng tao, pag tinanong natin, naniniwala kay Kristo, pero hindi lahat ng tao nagtitiwala at sumasampalataya sa Panginoon. At yung sumasampalataya sa Panginoon, sabi niya, the faith that received Christ will certainly desire to know His will. Ang totoo po na tumanggap kay Kristo bilang anak ng Diyos, ay magkakaroon ka ng pagnanasa na malaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyo. May kalooban po ang Diyos sa atin. At kalooban po ng Diyos ngayon na nandito kayo. Nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So, the next yan, ilagay ko rin po dyan, this is the second step. Yung ano yung second step? This is the second step in the Christian life. Yung pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, dapat mong matutunan at malaman. Kaya sabi niya, this is the second step in the Christian life. What is that? Learning who Jesus Christ is and learning the will of Christ in our life. Hindi lang tayo na born again, mga batid. Hindi lang kayo naging baptist. Sabi nga ng mga napupunta namin sa Mario, ay, Pastor, yung asawa ko magbabaptist na. Ano? Hindi lang kayo nagbabaptist, mga batid. Hindi lang tayo pumasok sa baptist. Naging Kristiyano tayo at bilang pong bunga ng pagiging Kristiyano, ang dapat pong susunod na malaman natin ay yung may matutunan tayo patungkol kay Kristo. Learning. Amen? Learning. Kaya nga po sa Matthew, nilagay ko na po dyan. Ako, sa Matthew, nilagay ko na yan, Stephen, sabi niya, sa Matthew chapter 11, verse 20 and 29, kinat ko po yung verse 29. Sabi po ng Panginoon, mga batid, sayang wala yung mga ibang member natin dito. Sabi niya, pag pagod ka, sabi niya, come unto me, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sino pinangalapit ng Panginoon? Lahat ng nabibigatan sa buhay. Lahat na may pinagdadaanan sa buhay, sabi niya, come to me, all ye that labor and are what? Heavy laden. May dala-dala ka sa buhay mo. And then, I will give you rest. Then sa verse 29, kinagto po ng konti, sabi po ng Panginoon, learn of me. Naalala nyo, the next step po ng isang tunay na Kristiyano ay learning from the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, paano tayo matututo? Sabi ng Panginoon, learn of me. Ang pala na sinasabi ng Panginoon sa atin, tumingin kayo sa akin, may matututunan kayo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, learn of me, and then if you will learn from Him, and ye shall find rest unto your souls. Na-notice nyo, kapatid? May surog sa Florida. Tinanong ko si Ate Beth, pinsang mo po yan. At salamat sa Diyos na nagpapatuloy si Ate Beth. Sa Ate Beth ko yung sitang nasansa, Pastor, parang na-trauma sa sulod. Kasi matol-trauma, malapit lang ko. Sabi nga ni Rebella, putin lang, pataas yung apoy. Sabi nga ni Max, kundi pa ganun. Kasi kung pa ganun, subok ka na ngayon. Kasi kung yung apoy, may panahon pa naman sa kita-kita ng lakas ng hangin, di ba? Buti na lang pag ganun yun. Pero, mahirap ang paniwalaan, iningatan din kayo ng Diyos. Kaya malapit kayo doon. Sabihin mo kayo Carlos, iningatan kayo ng Diyos. Para mahirap paniwalaan, pero totoo yan. Kasi nag-explode yung mga tanggi ng gasol, di ba? Sumabog. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, maraming bagay sa daigdig na ito na kahit marami ng pera, sa loob mo, pagod ka. At ang maiibsan ka lang ng pagod sa pamamagitan po ng Panginoon sa Kristo. Amen? So si Martha po, kapatid, busy sa trabaho, si Mary naman, nandun nakikinig sa salita ng Panginoon. Number 3. Si Martha po, balik tayo kay Martha. Si Martha po ay, she was an active worker. Okay? Workaholic ito eh. Si Martha. Masipag si Martha. Hindi sinasabi po ng Panginoon sa aral na ito na hindi maganda ang masipag. Maganda po ang masipag. Pero may gustong i-point out ang Diyos sa atin. Okay? Martha was an active worker. Si Martha po, ginawa niyang busy yung kanyang sarili. Sabi nga po ng lesson, she busied herself with much serving. Ang iniisip naman po niya ay paano makapaglingkod sa Panginoon. Yan naman
ang totoo nun, wala naman iba siyang paglilingkuran kundi ang Panginoon. She had planned to do much. Marami siyang gustong gawin sa Panginoon. Okay? The honest, earnest design of her generous heart. Ang palagay ko nandiyan yan. Ayan. The honest, earnest design of her generous heart was to accomplish much for the honor of Jesus. Ibig sabihin, kung pag-aaral ng mabuti, wala namang masama sa ginagawa mo ni Martha. Paglilingkod naman sa Diyos yung kanyang ginagawa. Okay? Kasi lahat ng inisip mo ni Martha ay sa ikaangat din ng kadakilaan ng Panginoon. So si Martha po was an active worker. Number 4, but the problem is Martha became worried over her work. Okay? Sa English po yan, sa translation po ng King James, Martha was cumbered. Pag sinabing cumbered po, troubled, harassed about much serving. Nasubukan nyo na yung may bisita kayo, dinalaw kayo ng special kaibigan, gusto mong pakainin ng masarap, gusto mong entertain, sa sobrang pagod mo, nawalan kayo ng time para magkwentuhan. Tama? Nasubukan natin, di ba? Mga Pilipino pa naman, lalo na yung mga nanay na Pilipino, ay ipakumot yung hindi pa nagagamit, yung na-almirol. Alam niyo mga na-almirol na bumot yung pag initsa mo, lilipat siya mag-isa kasi sobrang tigas, nagaw-gaw. Ipagamit yung plato na hindi pa ginagamit, yung mangkok na hindi pa ginagamit, yung gagamitin ng bisita. Pagod ka, niluto, umutang ka ng papakain mo, pero yung purpose ng bisita, magkwentuhan kayo, ang akala mo, nagawa mo yung sadya niya, pero hindi. Kaya sabi ko nung kay Ate Mary, Mami, tayo ma-entertain din sa bisita. Pinagagamit natin yung mga special na gamit. Pero sabi ko, bago-bago kami magkasama na, nag-umpisa na kami magkagamit lahat. Mas maganda yata ako nagagamit din natin yung pinagagamit natin sa bisita. Tulad ng mga korel na plato, mahirap mo kasi nagagamit. Kaya minsan kahit naka-display doon, noon pinapaalam ko ngayon hindi na. Gagamitin ko yung korel na pagkakapihan ko kasi mahirap na kung puro bisita ang gamit ng gamit. Kaya kung may-ari, hindi ko magamit. Tama? Ano? Amen? Check. Correct. Correct. Pero ang style ng Pilipino, hindi. Pang-bisita lang yan. Nakakalungkot yung may-ari, hindi magamit. Pero yung bisita sila gumagamit. Kaya lang, pag ginamit ng bisita, malinis pa rin. Amen? Amen. Bakit pa ako napunta dyan? Para si Mary po, she was so worried over her work. Yung sadya ng Panginoon, kausapin siya. Pero sa sobrang trabaho niya, hindi na sila nagkausap ng Panginoon. You see the point? Ang sadya ng Panginoon is to have fellowship with them. Kaso ang nakausap lang ng Panginoon, yung nagbigay ng panahon, si Mary. Pero si Martha naman, busy din para sa Panginoon. Pero ang sadya ng Panginoon, hindi yung special na pakakain, kundi yung time na ibibigay ni Martha. Okay? So, she became worried over her work. Sabi po ni Thirst Pigeon, okay? Sinulat ko po ito sa outline ko, nilagay ko po dyan. Isang quotation po ni Thirst Pigeon. Thirst Pigeon had said, we are not always to be seeking. Hindi lang tayo dapat laging naghahanap. We must sometimes have found Him. So sobrang paghahanap natin, hanap lang tayo ng hanap, wala tayong nakikita. Naalala ko yung kwento ni Johnny nun, si Pedro daw, kwentong kutsero to. Nagtanong sila ng sili, si Amang at si Pedro. Nahulog niya yung piso. So hinahanap niya doon. Hindi mo madaling sa akin sila yan, didilrama nga doon dyan. Sabi niya ako, hindi mo makikita dyan yan, madilim. Punta ka sa labas, kaliwanag doon. Pumunta naman si Amang doon sa liwanag. Hindi niya nakuha doon sa masalit. Amen? We are not always to be seeking. We must sometimes have found Him. Sabi po ni Thirst Pigeon. The seeker works actively, the finder enjoys quietly.
Apply natin, mga kapatid. Magandang naglilingkod tayo sa Panginoon. Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Pero maganda rin, mga kapatid, na siya mismo ang masumpungan natin. Amen. Amen? So next po, okay? Whenever work for the Lord brings upon us the worry or carefulness and trouble, we may be assured that we have somehow got out Christ yoke. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kasi sabi po ng Panginoon, learn of me, sabi niya, my yoke is easy. Ang Kristyano po parang nahihirapan sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ito yung sikreto. Kaya tayo nahihirapan maglingkod sa Diyos, inuuna natin yung paglilingkod, hindi siya. Nakikita niyo yung ibig sabihin, mga kapatid? Mahirap talaga ang paglilingkod sa Diyos. Pero kung uunahin natin siya mismo, yung mahirap, ang sabi ng Panginoon, my yoke is easy. Mabigat yan, pero kung titingin kayo sa akin, yung mabigat, magiging maginhawa sa inyo. At tayo, Pastor Brian, tayo, Jorin, tayo, Mami, tayo, Joby, we sometimes almost got worn out and burned out. Gusto na natin mapagod, gusto na natin huminto, kasi inuuna natin yung gawain, hindi natin inuuna yung may gusto ng ating gawain. Amen? Kasi medyo malalim sabi ko kanina, pero we'll try our best para maintindihan natin. So dahil po dyan, dahil sa sobrang trabaho, si Martha po began to complain. Ganito yan. May midweek service na nga. May prayer meeting pa ng Sabado ng madaling araw. Yung bigat na complain. Ang ganda na ng room natin. Lilipat pa tayo ng mas malaki. Nakapalungan lilinisin natin. Amen? 5,000. Jumang tayo sa 10,000. Naghanap pa tayo ng 20,000. Kung luwag ng pininturahan natin, Martha began to complain. Why? Mali siya ng inuna. Inuna niya yung trabaho bago sa Panginoon. You see that point? Dahil kahit anong hirap ng trabaho, pag inuna mo ang Panginoon, ito si Sister Joseph busy sa trabaho. Lahat tayo busy sa trabaho. Ako hindi ka ba? Pero if you will learn na unahin ng Diyos, anumang busy ng trabaho, kahit anong pagod niyo, mga kapatid, you will not complain. Amen? Parang ito, mga estudyante dito, mag-review pa sana kami. Mag-aaral. Pero kung uunahin niyo ang Diyos, okay? Hindi liko ang turo ito, mga kapatid. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. At salamat si Stephen, nakakabalik ulit sa dati. From work to church. Ibig sabihin, mga kapatid, if we will just learn kung sino yung priority natin, marami mang pagod sa buhay natin, magiging katulad tayo ni Mary. Tingnan natin, Martha began to complain. Sabi ni Martha, mga kapatid, Lord, okay? Lagyan mo yan eh. Lord, sabi niya, tingnan mo nga yung kasunod dyan, sabi niya sa Luke chapter 10, verse 40, sa bintang baba, pag nakita niyo po yung C na yan, ibig sabihin, pinakadulo ng verse, okay? Sabi niya, Lord, ang kausap niya ang Panginoon, hindi siya nagko-complain kay Mary. Sa Panginoon siya mismo nagko-complain. At sabi niya sa Panginoon, Panginoon, does thou not care? Wala kang pakialam, Panginoon. Hindi ka nakikialam dito sa kalagayan ko. Sabi niya, Lord, does thou not care that my sister had left me to serve alone? Hindi mo ba pakikialaman to, Panginoon? Iniwan ako ng kapatid ko dito. Bid her therefore that she had me. Pupuntahin mo siya dito para tulungan niya ako. So, tingnan mo natin ulit yung sumunod na statement. Sabi niya, I believe, no, that Jesus came. Sabi niya, okay? Ito po yung point natin bago tayo umuwi. I believe Jesus came to their house to spend time with them. Kayo man ang bisitahin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. Sabi niya dito, I believe Jesus came to their house to spend time with them, but Martha's work or business made her what?
away from the Lord. May message niya. Yung inaakala ni Martha na ginagawa niya para sa Diyos, yun ang naglayo sa kanya sa gusto ng Panginoon. Ryan, papunta ka na sa ministry, kapatid. Maganda ang masipag. Ina-admire ko ang masipag. Gusto kong kasama ang masipag. Ayaw ko ng tamad. Tamad na ako, tamad pa yung kasama ko. Ayaw ko ng walang pusang palad. Ang gusto kong kasama may initiative, yung pang, alam mo na, alam na niya kung ano kukunin mo. Masarap kasama yung mga taong ganyan. Masarap maglingkod sa Diyos, Ryan at Joey. Pero huwag niyong kakalimutan. Itong pinag-aaralan natin ngayon. Kahit kayo, kapatid. Importante ang bukid. Importante ang eskwelahan. Importante ang trabaho. Pero huwag niyong ipagbabalik na mas importante ang iba kaysa Panginoon. Amen? Kaya tingnan niyo, kapatid. Ang sadya ng Panginoon, makipagkwentuhan sa kanila. Amen? Yun ang sadya ng Diyos. So number 6, si Martha was rebuked by the Lord. Tinuruan siya ni Martha, mga kapatid. Jesus said unto her, sabi ng Panginoon kay Martha, ito yung title natin, Martha, Martha. Ang word po na yan, pag inuulit po, huwag yung nakalimutan, lalo na po pangalan. Pag inuulit yan sa Biblia, meron pong pinagpapahalagahan ang salita ng Diyos. So, pinakikita ng Panginoon kay Martha, napaka-importante ng case na ito. Sabi po ng Panginoon kay Martha, sabi niya, Martha, Martha, thou art. Na-inform pa nga ako eh. Amen? Ikaw, ang ibig sabihin, sabi niya, Martha, nagpapatawa lang ako kapatid. Sabi niya, Martha, Martha, sabi niya, thou art careful and troubled about many things. Masyado kang maraming ginagawa, but one thing is what? Saan na yan? One thing is needful. And Mary had chosen that good part. Ano yan? Which shall not be taken away from her. Sino ang unang babaeng pumunta nung resurrection ng Panginoon? Sino? The same Mary. Noon yung mga disciples at mga believers, hindi sila makapaniwalang mabubuhay ulit ang Panginoon. Pero after 3 days and 3 nights, ang unang-unang tumakbo papunta po sa libingan ni Kristo ay si Mary. At ang unang-unang pinakitaan po ng Panginoong Kristo ng kanyang resurrection ay si Mary. At naniniwala ako mga kapatid, nung time na nakikinig si Mary sa pagkakas ni Kristo, ikinukwento na ni Kristo kung ano ang mangyayari after the crucifixion. And she believed that Christ will be resurrected. Anong iyan ang iyan application mga kapatid? Kaya po napaka-importante kasi yung kinikwento po at sinasabi po ni Kristo kay Mary, sabi niya, which shall not be taken away from her. Ang sabi ng tatay ko, mga kapatid, sa nanay ko, mga anak, mag-aral kayo mabuti, wala kaming ipamama ng lupa sa inyo, at saka pera sa inyo, mag-aral kayo mabuti sapagkat pag nakatapos kayo ng pag-aaral, hindi yan mananakaw sa inyo. Application, mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, yung aral na narinig ni Mary sa aking bibig, sabi mismo ng Panginoon, ay paraphrasing, sabi niya, which shall not be taken away from her. Hindi mawawala sa kanya. Kaya na niya, sabi niya, pinili niya yung the best part. Amen? Wala kaya nagkaroon niya. Hindi ko pa alam kung may karoon o wala. Okay? Conclusion. When was the last time you spend time with the Lord? Walang corny dito, walang arte-arte. Kailan ka huling umiyak sa Diyos?
Kailan kayo huling nagmakaawa sa Diyos? Alam niyo kaya pinapayagan ng Diyos ang trahedya? Dahil tinatawag niya ulit ang pansin. Napaka-relax niya, kapatid. Pero kung kayo po ay sumusubaybay sa current events, nakakatakot ang nangyayari sa ating natin. Kasi yung pinakamalaking carrier po ng US, alam niyo yung carrier? Barko yung mga kapatid na sasakyan ng mga fighting planes, choppers, mga armas, at nag-declare po ang Amerika na hindi sila tatalikod sa Israel. Magkaubusan man sa Israel. At si Putin at saka yung presidente po ng China, makikialay sila sa Arab nation. At kung ito yung mangyayari, mga kapatid, apektado tayo. Abangan nyo ang magiging balita sa ilang araw, tataas ang bibig. Amen? Pero nais ko sabihin sa inyo, kailan kayo huling lumuhod sa Diyos? Kailan kayo huling lumuhod sa niya, Panginoon? Kailangan ko ng pagpaaral, kailangan namin ng pabili ng bigas, kailangan namin ng grocery. Ingatan mo yung aking anak. Kailan kayo huling lumapit sa Diyos? Amen? Sana po baunin niyo yan, message na yan, maging kalakasan natin. Amen. Amen? Okay?